Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin na nagmakaawa na, nako po, mga desperado na ang alyansa. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ng ating aalamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at ito na nga, simulan na po natin to. Sawala ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, eto, pasadahan po muna natin yung mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media. Aba, mga kababayan, ito po yung sinasabi kong nagmakaawa na. Tambaluslos nagmakaawa na iboto ang alyansa. O ito mga karibin natin, basahin ko po sa inyo at bigyan natin to ng reaksyon. Mula po ito sa billionario.com mga kababayan, yan, si Speaker Martin Romualdez. Sabi niya po, please lang, no, nagmamakaawa talaga, no. Please lang, straight alyansa. Diinan natin lahat sila. Nako po, walang iwanan dito. Ito ang gusto ng ating mahal na Pangulo. They are our true partners. Subok na sila. Yan mga kaubayan. Eto isa-isahin po itong statement na. Mukhang hindi kasi ay hindi ako talaga pabor na pabor dito sa kanyang sinasabi. Unang-una, sinabi niya pong ito ang gusto ng Pangulo. Ano ngayon kung gusto yan ng Pangulo? Hindi gusto ng taong bayan. Di ba? Yung Pangulo hindi gusto ng taong bayan, ididiin mo pa na ito ang gusto ng mga Pangulo. Sabi niya pa dito, they are our true partners. Aba, magka-partners pala sila mga kababayan. Saan kaya? Ang tanong, saan? Magka-partner kayo saan? Sa pagnanakaw? Yan, nagtatanong po mga kababayan, kung sa pagnanakaw ba? Sa pangungurakot ng ating kaban ng bayan? Kasi yun po ang nakikita ko. Yun po ang nakikita ko bilang isa silang mga public officials, di ba? Kasi wala naman sila, biruin mo, for example, si Pacquiao, di ba? Lito Lapid, Bong Revilla. Ano po ang nila? Di ba? They are only senators in the name. Pero may mga nagawa rin siguro silang mga batas, mga kababayan, no? Pero kung titingnan mo, mayroon pang mas magagaling sa kanila. So ano po ang inyong masasabi dito mga karibin natin sa pagmamakaawa? Please lang. Please straight alyansa. Diinan daw natin lahat, sabi ni ni Speaker Martin Romualdez. You know what, Speaker Martin Romualdez? Kung ikaw lang din naman ang mag-i-endorso sa alyansa, sana hindi ka na lang nagsasalita. Bakit? Instead na mayroon pa sana silang possibility, chance to win this senatorial race, mga kababayan. Hindi. Bakit? Ito ang pinaka the best na reason kung bakit hindi sila mananalo kapag si Speaker Martin Romualdez po ang mag-endorse sa kanila. Kulilat po ito sa survey. Gusto mo bang maging ganun din? Ang alyansa? Sa bagay, wala rin namang patutunguhan. Ganun talaga. Papunta talaga doon ang alyansa. Kaya siguro, si Speaker Martin Romualdez na po ang nag-endorse sa kanila. Nako po. Asahan nyo. Kayong mga kandidato po ng alyansa, ini-endorse na po kayo or pinananawagan na po, no? Nagmamakaawa na po si Speaker Martin Romualdez sa naiboto kayo. Pero ito sana ang una ginawa ni Speaker Martin Romualdez. Sana nagmakaawa siya na siya muna ang iangat, no? Bago siya mag-angat ng iba, iangat niya muna ang sarili niya. Di ba? Ano po ang inyong reaction dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang at eto pa. Ito po yung sinasabi kong desperado na po sila. Kasi mga karibin natin, nung nandoon po si Camille Villar sa kampo nila,
Walang ganito. Pero ito pong balita mga kababayan. Camille Villar hahainan ng show cause order dahil sa umano'y vote buying sa Cavite. Biruin mo yan mga kababayan ha. Nung nandun sa kanila, hindi po naisip na, nako, may vote buying pala dito nangyayari. Oo. Desperado na po sila mga kababayan, pati po yung dating kaalyansa nila na si Camille Villar ay tinitira na rin. Ibig sabihin lang po nito mga karibin natin, mas lumakas po si Camille Villar. Diba? Mas lumakas po ang sumusuporta or mas dumami po ang kanyang supporter. Doon po sa pag-endorse ni Vice President Sara Duterte. Kaya ngayon, takot na po sila na baka, teka, nauungusan na tayo ni Camille Villar. Tirahin muna natin to. O sige, ito, vote buying. Yan, ako po. Eto nga pero teka lang, sinagot po ito ni Camille Villar, no? Mamaya meron po tayong i-compare, no? Dito po sa tinatawag nilang vote buying. Pero ito po ang sagot ni Camille Villar, mga kaubayan. Sabi niya po, the event referred to happened last February 9, 2025, which was way before the campaign period. No, I vehemently deny any allegation or insinuation of vote buying or commission of any election offense for that matter. Sabi niya pa dito mga kabayan, I am very confident that the COMELEC will clear my name of those wrongful allegations upon hearing my side on that matter. So yan, sasagutin po yan ni Camille Villar at sabi niya nga po hindi pa po campaign period na mga panahon na yon. Yung inaano sa kanya na issue mga kaubayan. So, speaking of vote buying, no? Bakit itong si Camille Villar, mga kaubayan, nakita nila na mayroon palang ginawang vote buying, no? Pero eto eto po. Etong kaalyado nila or tagapagtanggol or tagatahol nila, mayroon din pala noong March pa ito mga kababayan mula po sa Laguna News Update Today, no? Sabi po dito, vote buying ni Dan Fernandez ininsulto sa demokrasya, netizens na nawagan ng zero vote. Ito po yung mga kaubayan na mayroon pong nagurgur na lola. Doon po sa kanilang pamimigay yata ng vote buying yung sinasabi dito Bakit? 'Di ba binalita ito, hindi ito binalita sa mainstream media pero sa mga vloggers, kumalat po ito mga kababayan. At maging yung mga taga Laguna nagsasabi, nagko-comment na totoo or na may na talagang may nagurgur at dahil po sa vote buying ni Dan Fernandez. Ito ang tanong. Bakit si Camille Villar? Nakita nyo po. Walang ang insidenteng nagurgur doon. Pero dito po kay Dan Fernandez, grabe. Nagbubulag-bulagan, nagbibingi-bingihan. Yun po ang gusto kong i-point out dito. Kapag ikaw ay kaalyado, kahit ano pa ang gawin mo, wala silang maririnig, wala silang nakikita. Sige nga, mga kababayan, simula po ng administrasyong ito, mayroon na po bang isang kaalyado nila, isang katrabaho nila na kinasuhan? Wala yata Ewan ko lang, correct me if I'm wrong mga kababayan. Wala yatang kaalyado nila na kinasuhan pa. Ang lahat ng tinitira nila ay against sa kanila, opposed sa kanilang mga ginagawa. Okay? Yun po ang gustong point out dito. Bakit ganun? Diba? Ang batas naman para sa lahat yan Whether or not you are alyansa, no? Ang batas po ay batas mga kababayan. Kung ganun pala, may pinipili ang batas talaga dito sa Pilipinas, mga karibin natin. Diba? So yan Ano po ang inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang mga karibin natin. At eto pa.
Oh, kahapon po si Dan Fernandez ang pinuri niya yung PNP chief, di ba? Dahil sa mabilis ang action daw. Eto naman ngayon, Representative Ace Barbers, Representative Ace Barbers bumilib sa husay ni PNP Chief Marbel at ng mga tauhan nito. Aba, talagang yung kasabihan na the same feather flock together. Flocks together. Yan, mga kabayan. Sabi niya pa dito, this is an excellent example that determined evidence-based policing can achieve. Kudos to PNP Chief Romel Marbel and his team for getting the job done without unnecessary loss of life. Loko rin ito. Loss of life? Hoy, mayroon pong nawalang buhay. Congressman or Representative Ace Barbers, no? Mga kababayan, ito po yung patungkol doon po sa Chinese businessman at driver po na kinidnap, mga karbi natin, ha? Oh, anong walang kinitil ang buhay? You mean the operation? Doon po sa pag-respond na, no? Parang ang lumalabas dito, pero no-protektahan nyo pa yung buhay ng mga hinayutak na yan kesa po doon sa buhay ng businessman at driver, mga kababayan. Kung talagang, di ba mas kabilib-bilib, mga kababayan, kung na-rescue nila at hindi nagurgur yung businessman na Chinese at saka yung driver niya, yun po ang kabilib-bilib. Representative Ace Barbers. Anong masasabi niyo, mga kababayan? Kasi bilib na bilib si Ace Barbers doon sa pagkakahuli. No? Wala daw naguruguro na buhay. Useless. Yun lang pong masasabi ko. Useless. Bakit? Didiin ko talaga to, mga kababayan. Pinoprotektahan nyo pa ang mga hinayutak na yan kaysa po doon sa naguruguro na Chinese at saka driver. Doon sa biktima. Di ba? Kung ako nga dyan, ayaw ko magsalita kasi ayaw ko naman talaga. Tayo na binagbibigay lang po tayo ng komento based on our emotions and opinion. Doon po rin base sa kanilang sinasabi, no? Kasi kung bibilib ka rin lang naman, dapat doon na sa may sense. Kayo, bumilib kayo. Excellent pa. Excellent. Sabi niya pa, walang buhay na nawala. Meron nga po. Yung mga biktima po ang nawala. Sa bagay, this administration, this is only my conclusion, This administration is more likely protecting these criminals not to die. To live more and more and more. Bakit? Yun ang tanong. Bakit kailangan maging ganito? Na natutuwa pa kayo na buhay. Sa bagay, mga tao yan, mga kababayan, di ba? Pero isipin niyo po, sila po ang gumurgur doon sa Chinese at saka sa driver. Ang hirap ipagtanggol nito. Ang hirap po, mga kababayan. No? Anyway, ano po ang inyong reaction dyan? I-comment nyo na lang po. At eto, isa na lang po at panuorin na po natin yung video kanina. Okay? Ito si Auntie Claire, mga kababayan. Siyempre, hindi natin makakalimutan to. Itong paborito nating opisyal ng ating gobyerno. Di ba? Auntie Claire, sabi niya po, ang problema po kasi, isang araw lang yung survey. Paano kung ang isang pamilyang ito, ngayong araw lang gutom? Ay nako, I know what you mean. I know what you mean, mga kababayan. Baka kasi hindi pa nabigyan ng ayuda yung pamilyang iyon, di ba? Or, eto lang ang problema sa inyo. Namimigay nga kayo ng ayuda, pero pinipili lang ninyo. Kaya yan, siguro ko, nagkataon. Yung mga naimbitahan, yung mga nasorbi nila, ay hindi makakasama sa ayuda. Yan ang sinasabi natin. Na pati ayuda pinupolitika ninyo. Kaya ayan, no? Siguro ko mas marami po ang hindi nakakatanggap ng ayuda kaysa po sa nakatanggap ng ayuda. Kaya ayan,
Kumusta naman? Even those so receive, no? Ayuda, ay parang, ano ba, baka sabihin pa nila, ano ba itong ayuda na ito? Hanggang 3 days lang. Wala na. Tatambay na naman tayo nito. Eh di pagtambay nila, yun pa yung nasurvey. Ay, ayoko na rin to kasi 3 days lang eh. Dapat habang buhay yung ayuda. Lagot na. Di ba? Ganun sana. Ganun sana mag-storytelling eh. Hindi yung gutom isang araw, sino maniniwala sa inyo. Well, anyway, mga kababayan, ano po ang inyong reaction dyan? I-comment nyo na lang po. At eto, pasadahan po natin ang video ito. Bigyan po natin ng reaksyon. Eto na po. Tayo rito kay Senator Robin Hood Padilla kung bakit inendorso po si Tolentino. Actually, wala tayong pakialam kay Tol, no? O wala rin tayong pakialam kung sino man ang inendorso ni Robin Padilla dahil tayo rito sa kulto ni Digong, ang sinusunod lang po natin mga Duterte. Kaya lang, takantaka po ako, hindi yata alam ni Robin Padilla o ni Senator Robin Hood yung papel niya as President of PDP Laban. Di po ba? Pangunahin. Ba, presidente pala ito ng PDP Laban? Ayaw nga pala kasi nag-election po sila noon, mga kabayan. Nagbotohan po sila kung sino po ang magiging presidente. Pero yun nga ang nakakapagtaka. Tama po kayo, Sir Badong Oratiles. Bakit ganun? Ano ang rason ni Robin Padilla to endorse the members of Alyansa, mga kababayan? Ngayon siya po ang presidente. Nagiging salawahan po, mga kababayan. Diba? Naging dalawa na po ang responsibilidad ni Senator Robin Padilla. Wala nga akong nakitang, I don't know kung ako lang. Sana mayroon kayong nakita, pero ako wala po akong nakita na endorsement ni Senator Robin Padilla ng PDP Laban, mga kababayan. Wala po akong nakitang ganun. Ito po ang mga Marcoleta, Bondok, number 10 yon. 38 po si Marcoleta, mga kabayan. 53 si Kibuloy, 22 Bato de la Rosa, Salvador 58, Go 20, ano ba si? Basta si Senator Go, mga kabayan, hirap makita ng numero, okay? 24 Lambino, basahin ko lang muna mga karibin natin 30 Hinlo, Doc Mata, 42. 56, Atty. Vic Rodriguez. Yan, 38, Marcoleta. So yan po ang ating dapat i-endorse. Hindi po yung si Tolentino, mga kababayan. Trahidor po ang isang yan. Trahidor po si Tolentino. Ano bang nangyari kay Senator Robin Padilla? Bakit? Tapos si sino ba? Si Hunasan yata. 'Di ba? Okay pa si Hunasan, pero si Tolentino, bakit ganon? Nililito mo. Yan Ito po, mga kabayan, ng totoo. Senator Robin Padilla, nililito mo. Yung ating mga kababayan na dapat boboto ng straight sa PDP Laban. Nililito mo. Bakit? Ikaw po ang presidente ng partidong PDP Laban. And why are you endorsing? Hindi ba iyon labag sa inyong patakaran? Wala bang patakaran ng isang partido na bawal ka? Especially the president of the party. No? Bawal ka mag-endorse. Hindi ba bawal yun? Mag-endorse ng sa kabila. Kasi isipin mo kung sa school ito, kasi ako talaga sa school lang ako, hanggang school lang ako, mga kabayan, nagiging opisyal. Okay? Nakakahiya. For example, ako ang presidente ng department, di ba? I am the governor. Tapos, i-endorse ko yung kabilang partido. Hindi ba nakakahiya yun? At nililito mo ang taong bayan? So yan, mga kababayan, isa lang pong dapat natin gawin. Huwag magpadala sa mga ganitong hindi ko alam kung ano rin yung rason ni Senator Robin Padilla, but please, wag na po si Tolentino.
Please lang, wag na po si Tolentino. Traitor po yan eh. Yan mga kababayan, ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video nito, i-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.